Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po, isa mapagpalang pagbati at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kami po inyong nasusubaybayan at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa iba't ibang panig ng mundo, kami po ay napapakinggan gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang ating PBS e-box radio receiver app. Yan po ang mga iba't ibang mga pamamaraan upang kami masubaybayan, mapakinggan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin po namin sa ating Global na Tayo team, ang ating pong production side. Of course, ang ating executive producer for today, si Ms. Diesel Nanyong. Sa Master Control, si Milo Jonela. Sa Wirecast, si Hero. And of course, kasama rin natin sa production side si Ginoong J. Arevalo. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Papalapit na ng papalapit ang ikang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayon 2026. Ano po? Ito na ang ika-anim. Pang-anim na ba to? Pang-anim na SONA ng pang-anim ba o pang-lima? Panglimang SONA ng Pangulo o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27, sa Lunes na po yan, ilang araw na lamang. At marami tayong mga kababayan ang tumututok at tututok sa mga kaganapang ito sa Lunes. At puspusan na po ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, paghahanda ng House of Representatives, paghahanda ng Senado, yung mga security preparation sa House of Representatives, maging sa Senado. Siyempre, yung ating Philippine National Police, maging yung ating mga sandatang lakas na nakatoka mag-augment para sa ikang security measures ng Philippine National Police in and around Batasan o House of Representatives building. Siyempre, sa iba pang mga lugar kung saan magdaraos ng mga nakatakdang protest rally na sasabay sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. Pero siyempre, bukod po sa paghahanda, tayo rin po ay nagbibigay ng focus sa mga iba't ibang sektor, hindi lamang sa government sector, kundi sa private sector. Lalong-lalo na bakit sa private sector? Dahil ang mga ginagawa po ng gobyerno, mga programa at serbisyo na sinasabi po ng gobyerno na ginagawa nila ay para sa taong bayan. At para sa private sector na sila dapat ang nakararamdam ng mga programang ito. Okay, at mga serbisyong ito. For example, ito pong kalulunsad lamang na Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbigay o patuloy na nagbibigay ng 2,000 pisong financial assistance sa mga qualified na mga beneficiaries. At matatandaan po ninyo, nung mga nakalipas na araw, may nakapanayam tayo na kababayan natin na benepisyaryo ng Uplift Assistance Program. Taga dito siya, taga Quezon City siya, kung di ako nagkakamali. Ito pong susunod natin, meron na naman tayong makakausap na benepisyaryo ng Uplift Assistance Program. Siya naman ay taga Cavite. Biruin niya, taga Cavite siya. At later on, kung tayo po ipapalarin, makakapanayam din natin ng ilang mga local government units at ilang mga government agencies para malaman natin ano ba yung mga programa at serbisyo na ipagkaloob nila at sa tingin nila ay nakapagbigay ng epekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan na maaaring mabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA sa Lunes. At syempre,
hindi ho tayo papahuli dahil nakatutok din tayo sa mga kaganapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So natapos na yung Article 4 sa pamamagitan ng kanilang huling witness ng prosecution na si NBI Director Matibag. So ano ang mga maaari nating expect sa susunod na mga araw, lalo-lalo na pagkatapos po ng sona ng Pangulo, sapagkat magbabago na naman yung schedule ng impeachment trial right after the SONA at saka yung kontra SONA sa Senado. Magbabago na schedule, sa umaga na sila, di ba? Sa umaga na hanggang hapon. Kasi po nito mga nakalipas na linggo, hapon sila nagsisimula, alas 2, tumatagal na hanggang alas 6, alas 7, minsan umaabot ng alas 8. Sa pagkatapos po ng SONA at nung nakaschedule din na kontra SONA, bibigyan daan yan sa Senado, magbabago na po yung schedule ng impeachment trial. Sa umaga na sila magsisimula. So pero bukod doon, alamin natin ang pagtasa ng House Prosecution Panel sa naging performance ng ating House Prosecution Panel sa Senado nitong mga nakalipas na linggo, lalo na sa pagtatapos ng presentasyon ng Article 4, which is a grave threat and inciting to sedition. Tatlo po kasi yung naging witness dyan ng prosecution. Una, yung NBI agent na si Kalilong, sumunod si NBI Regional Director Lotok, at lately, katatapos lamang nga po, mismong si NBI Director Matibag. So sa tingin ba nyo, naging matibay ang paglalatag ng prosecution panel para sa Article 4? O meron pang dapat na ginawang ibang approach dito ang prosecution panel? And of course, titingnan din natin kung ano yung paghahanda sa mga susunod na araw para po sa iba pang mga artikulo ng impeachment trial. So lahat pong yan, nakakamada para sa edisyong ito ng Global na Tayo. Pero bago tayo magpatuloy, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampag dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At tulad po na nabanggit ko kanina, una nating makakapanayam ang isa nating 4-piece beneficiary na sa ilalim po ng UPLIP Assistance Program ng pamahalaan. Nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon si Miss Lorna Orias, isa pong 4-piece beneficiary mula sa Naik, Cavite. Miss Lorna Orias, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Thank you. Salamat po, Miss Lorna, sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa ngayong araw na ito. So, tama po ba kayo taga Naik, Cavite? Opo. Ayan. Yung Barangay Sapa po na Cavite. Barangay Sapa, Naik, Cavite. Okay. Opo. So, beneficiaryo po, natanggap nyo na? Kung maitanong ko lamang po, natanggap nyo na ba? Yung, Opo, natanggap na po namin na salamat po. Yun. Kailan po nyo natanggap? Miyerkules po. Miyerkules. Opo. So, sa paano po paraan nyo natanggap yung assistance? By cash card po. Cash card. Okay. Sige. So, ang tanong ko ngayon dyan, paano makakatulong yung 2,000 po sa inyo at sa inyong pamilya? Malaking tulong po sa amin po yun dahil ang natanggap po namin na iyon ay natitiyak po namin na makakapasok po sa mga susunod na araw yung aming mga anak. Dahil doon po namin ilalaan po yung natanggap po namin na 2,000. Sa tingin nyo ba, sapat yung 2,000? Sapat na ba?
Sa sa totoo lang po, hindi po sapat. Pero sasapat po siya sa loob ng 2 linggo or 3 linggo na matitiyak po namin na tuloy-tuloy po ang pagpasok ng aming mga anak. Dahil po may pambaon na po, may pambudget na po. Yan. Kasi hindi lang naman ngayong buwan na to, ibibigay to, no? Hanggang December ito, di ba? Salamat po kung Alam kami niyo ay ba na patuloy hanggang, po na mapagkabilang. alam niyo po ba na hanggang, ang layo nito hanggang December, kung maaari? Alam niyo ba yon? Ang sa pagkakaalam ko po kasi ay one time lang po. One time. Okay. Opo. O, sige. Anyway, kahit sabi nga, kahit maliit, makakatulong pa rin, Nakakatulong. di ba? Makakatulong pa rin. Matanong ko lang po, Miss Orias, gano'n na kayo katagal na 4-piece beneficiary? Ako po ay magtatatlong taon na po sa 4-piece po. 4-piece, okay. So, matanong ko na rin po, mawalang galang na ano ho. Ano ba ang hanap buhay ng inyong asawa at kayo ba ay nagtatrabaho rin? Ang asawa ko po ay tricycle driver po. Tapos ako naman po ay 1 year na po ako sa RHU Halang Naik po. RHU? RHU? Opo. Saan nagtatrabaho kayo sa RHU? Opo. Okay. So, ilan pong anak ninyo ni Mr.? 4 po. 4. Nag-aaral po lahat yung 4 na yun. Opo, nag-aaral po sila lahat, sir. Ano na bang edad yung pinaka Ang panganay niyo? ang panganay ko po ay 19, isang 18 po, isang 16 at isang 12 po. Aba, 19, ano yun, nasa college na o senior high? College na po. Dalawa na po yung college ko po. Wow. Papasok na po yung pangalawa ko ngayong 27 po ba? Or 29 po. Wow, 2 na pala ang nasa kolehiyo mo, no? Miss, Opo. can I call you Lorna na lang? Lorna? Yan. Opo. 2 na pala yung nasa college mo, Lorna, ha? Pero bago ka, sabi mo kasi 3 taon ka pa lang na 4-piece beneficiary. Bago ka naging 4-piece beneficiary, syempre, nandyan na yung mga bata, nandyan na yung mga supling ninyo. Opo. Hindi ba kayo nahirapan? How did you survive bago pa kayo naging 4-piece beneficiary? Noong po, isang magsasaka po kami, tubigan po, palayan po yung aming hanap buhay nung mga nakaraang taon. So, nakasurvive naman po sa pagtutulungan po naming mag-asawa po. And then, ito na, dumating na yung pagkakataon na naging 4-piece beneficiary kayo. Opo, nabiyaya naman po na mapabilang po sa programa ng 4-piece po. Pero matanong ko din, nung naging 4-piece kayo, nagbago na ng hanap buhay si Mr. Tricycle driver na siya o hindi pa? Ano po siya, parang panggabi po kasi siya namamasada po. Sir, sa umaga po, nasa bukid po kami. Sa Ba, gabi talaga po, namamasada po siya. Talaga naman, ano, sa umaga, nasa bukid. Sa Opo. gabi, nagta-tricycle driver. Opo. Abay, mahal na mahal talaga kayo ng mister nyo, no? Ng pamilya nyo. Talagang matindi yung pagkayod niya para lamang para sa inyo, Miss Para po Lorna. sa mga anak na makatapos po silang lahat. Oo. So, ngayon, sino ang tumulong sa inyo? Automatic ba na natanggap nyo yung 2,000 o may nag-inform sa inyo na may available na ganitong financial assistance? By municipal link po namin at saka sa munisipyo po ng Naik po, nag-announce na rin po sila na may matatanggap po kami na 2K po. Ang munisipyo ang nag-inform sa inyo? Opo, at saka yung mga municipal link po namin, mga ML po namin sa DSWD. Ayun, okay, sige. So, ngayon, ang pupuntahan ng 2,000 kung napag-uusapan natin sa pag-aaral ng mga bata. Okay. Para po talaga doon yun. Lahat naman po, pati naman po yung natatanggap po namin na tulong galing po sa gobyerno, ay napupunta po lahat yun sa pag-aaral ng mga bata. Kasi lahat naman po yun ay para sa kanila po. Ayun. Nakagaan ba sa buhay ninyo ang 4-piece? Sobrang nakagaan po. Yung mapabilang po kami sa programa ng DSWD or ng 4-piece. Sobrang napagaan po yung buhay namin at yung panatag po yung loob ko kasi sa hanggat nandito po kami sa programang ito, masisiguro ko po na ang mga anak ko po ay tuloy-tuloy po sa pagpasok po sa kanilang pag-aaral. Matanong ko na rin, Lorna. Diyan ba sa barangay mo, nag-iisa ka lang na 4P beneficiaries o meron ka pang kilalang iba?
Marami na po kami, halos lahat naman po ay member na ng Forbes Uy, po. okay. That's good. Alright. So Lorna, hindi ko na masyadong patatagalin ito. So I just want to of course magpasalamat sa oras na pinagkaloob mo kahit sa oras na ito. And ano ba kaya ang maaring mensaheng maiparating mo kay Pangulong Marcos Jr. at saka sa DSWD bilang isang 4-piece beneficiary at Um, para dito sa Uplift Financial Assistance Program? Opo. Para po sa ating mahal na Pangulo po, kay PBBM, Mr. President, labis man po ang, kung hindi man po kalabisan, na sana po ay hindi lang po one time itong inyong pagbibigay tulong po sa amin. Dahil sa ngayon po, dahil sa sobrang nagtataasan po ang mga bilihin, pangunahing bilihin, sana po ay hindi lang one time po ang pag-abot ng tulong ninyo sa amin. Sana po ay hangga't hindi po bumababa ang pangunahing bilihin, lalo na po ang krudo dahil sobrang apektado po sa amin. Pag tumaas po yung krudo, matik na po yun, lahat nagtataasan. Sana po ay hindi lang po one time ito. Hangga't nandyan po yung patuloy na pagtaas, sana po ay patuloy po kami ninyong alalayan para po masigurado po namin na yung aming mga anak ay mapatuloy po sa kanilang pagpasok sa kanilang pag-aaral po. Para po yung aming kikitain po sa araw-araw ay maitatabi po namin yun para po sa susunod na mga bayarin ng kuryente. Kasi yun po talaga ang patuloy din po ang pagtaas ng singil ng kuryente. Sana po ay tuloy-tuloy po yung pagbibigay po ninyo ng tulong sa amin. Maraming salamat po. At saka sa aming pong munisipyo, sa aming Mayor Romel Magbitang po, thank you po dahil sobrang supportive niyo po sa mga activities po, lalo na po yung aming DSWD head po namin, si Ma'am Tina, sa mga municipal link po namin, sa mga ML po namin, especially po kay Sir Topher po na ML ko. Maraming salamat po dahil nandyan po kayo lahat na patuloy na sumusuporta sa amin. Ginagabayan po kami at patuloy po kayong nagpapaalala kung para saan at kanino po yung natatanggap namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dapat lang, nakikinig naman ang Pangulo, I think, no, Lorna? Dahil sa mga ganitong pagkakataon, kaya nga niya nirelease itong pinayagan o inaprubahan itong 2,000 pisong ito sa ilalim ng Uplift program, pero pangdagdag tulong sa inyo, sa ating mga kababayan na talagang nahihirapan sa pang-araw-araw na gastusin. And who knows, no? Tulad mo, kasama mo ako sa paghiling sa Pangulo na hindi lang ito one time. Sana nga ito ay magpatuloy hanggat ika nga hindi nagno-normalize ang sitwasyon sa Middle East, yung presyo ng produktong petrolyo, kasi domino effect yan eh. Yung nangyayari sa Middle East na naapektuhan pati tayo at yung mga pangunahing bilihin natin. Thank you very much, Lorna, at maraming salamat sa inyong local government unit at of course sa DSWD dyan sa inyo. Thank you very much. Maraming salamat, Lorna. Maraming salamat din po, sir. Magandang umaga po. Si Ms. Lorna Orias, ang isa sa mga 4-piece beneficiary mula po sa NAIC, Cavite, na tumanggap na rin ng karagdagan na 2,000 pesos mula po sa Uplift Assistance Program na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec.
Asa na si Ernest mo yata ang nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay pa rin dito sa ating programang Global na Tayo. Ayan. Siyempre, ngayon naman, tutungo tayo dito, tututukan naman natin yung isa pang mga kaganapan nangyayari ngayon dito sa loob ng ating bansa. Meron tayong binabantayang bagyo. Yung bagyo po, ang tawag sa bagyo is Quiapo. Tama, Quiapo. Hindi ho yung Quiapo sa Manila ha, hindi ho yung Quiapo sa Manila na simbahan. Ang spelling po nung Quiapo is K-I-Y-A-P-O. Quiapo. Alright? Alright. Kasi po itong bagyong Quiapo ay nandito na sa Northern Luzon, northern tip ng Luzon ayon sa pag-asa. At may mga nakataas na tayo mga signal number 1, signal number 2. Yan po sa bahagi yan ng Northern Luzon. Nakaranas na rin tayo ng mga pagbaha dito po sa may bahagi ng Visayas at Mindanao dahil po sa enhanced na habagat sanhi po nitong paghila ng bagyong si Quiapo. Alright, samantala nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating Information Officer ng Office of Civil Defense Region 2. Walang iba kundi si Ginoong Alvin P. Aison. Alvin, magandang umaga sa iyo mula dito sa Manila. Kamusta kayo dyan sa Region 2? Good morning, sir. Mula po dito sa Office of Civil Defense, binabati po namin lahat ang inyong pong mga tagapakinig, tagapanood ng inyong pong programa ng isang maulang umaga po mula po dito sa Cagayan Valley Region. Alright, Alvin, kamusta ang sitwasyon ngayon sa kabuuan ng Region 2 dahil dito sa bagyong si Quiapo? Yes, sir. Actually po, nakataas na po yung Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito po sa lalawigan ng Batanes. At maging dito po sa ilang parte po ng northern portion of mainland Cagayan, including Babuyan Islands po, And we also have signal number 1 sa ilang bahagi po ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. At sa kasalukuyan po, nakakaranas na po tayo ng mga moderate to heavy rainfalls dito po sa ating rehiyon. Okay. So, kailan nyo naramdaman yung pagbuhos ng ulan? Kagabi ba na nagparamdam na yung buhos ng ulan dyan sa Region 2? Kaninang madaling araw po nagkaroon na po tayo ng pag-uulan po na naranasan po dito sa region po. Ano ang pinaka sa tingin po ng OCD Region 2, Alvin, anong pinaka mas susceptible sa pagbaha at landslide sa Region 2? Since ang areas of focus po natin ay ang mga coastal areas po natin, sir, dito po sa Bagyong Quiapo, ang possible na magkaroon po ng mga pagbaha ay ang lalawigan po ng dyan po sa may Batanes and including po dyan sa may Babuyan Islands and dito po sa northern portion of mainland Cagayan kung saan nakataas po yung Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Dito po kabilang ang mga municipalities po ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Camalanyugan, Apari, Ballesteros, Abulug, Sanchez Mira, Claveria, and Santa Praxedes kung saan ito po ay mga downstream or coastal areas po natin dito sa Region 2. Okay. So, meron na ba tayong mga nakaset up na mga evacuation centers in case na lumala ang sitwasyon? Yes, sir. Actually po, yung kinandak po nating pre-disaster risk assessment kahapon upang tukuyin po yung mga iba't ibang mga paghahanda na at potential impacts nga po ng Bagyong Quiapo across the region ay nakapaghanda na po ang ating mga local government units at mga ilang partner agencies po natin pagdating po dito sa
Bagyong Quiapo. Yung ilan po nga nating mga preparedness measures, kabilang po dyan ang DPWH kung saan nagkaroon na po sila ng heightened alert kung saan may mga 847 personnel on standby for deployment. Yung DSWD naman po, nakapag-preposition na po ng mga family food packs across 5 provinces dito sa region. Yung ating mga nasahanay ng kapulisan sa Philippine Army, PCG, NBCO ay naka-on standby alert na rin po and ready for deployment at naka-preposition na rin po ang kanilang mga response assets kung sakaling kinakailangan po. In terms of our communication lines po, naka-standby din po ang DICT with 5 Starlink links and free Wi-Fi and GovNet coverage available sa mga strategic locations natin dito sa region. Yung ating mga provincial DRM offices po, consistently nag-i-issue naman po ng mga early weather advisories, may mga established emergency communication lines, evacuation centers, and monitoring po ng mga critical areas po natin for quick response, especially pag mayroon po ng flooding, landslides, at mga iba pang insidente. Yung sa paglalayag po sa sea travel from Calayan to mainland Cagayan po, nakansela na rin po, including yung mga inter-island and domestic flights po natin, kanselado na po. So yun po yung mga nabanggit na mga preparedness measures po natin kahapon sa ating pre-disaster risk assessment. Sa kasalukuyan po sir, may mga kanselado na po ang pasok sa ilang bahagi ng ating region, especially dun sa mga nag-signal number 2 na po. And may mga including po yung mga tertiary levels po sa mga universities po dito sa ating region. Alright. Alvin, ulitin ko lang, signal number 2 na sa Batanes, sa Northern Cagayan. Tama, Alvin? Yes sir, Batanes and northern portion of mainland Cagayan sir. Northern portion of mainland Cagayan. Including po yung ating Babuyan Islands po. Okay. Sa signal number 1, Nueva Vizcaya, Quirino. Tama? Yes po. Yung the rest of mainland Cagayan, provinces of Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. And of course, buti na lang nabanggit mo, okay pa naman yung communication natin sa tulong ng DICT at saka ng mga Starlink, ano? Yes sir, po. Yes sir. How about supply ng kuryente? Meron ba tayong nakikitang problema once na lumala ang sitwasyon dahil sa bagyo? For now sir, wala pa tayong reported power interruptions and outages. At we're waiting po dun sa abiso po ng ating electric corporations po pagdating po dito sa ating supply ng kuryente. Okay. Malakas ba hangin? May hangin ba o puro ulan lang? Puro ulan po yung nararanasan natin ngayon dito sa Tuguegarao City, sir. At maging doon sa iba pa nating mga nakaka-coordinate na sa ibang provinces po, puro ulan po yung malakas ngayon dito sa ating region, sir. And speaking of that, puro ulan, may na-monitor na ba kayong flooded na mga areas, barangay o bayan? As of reporting time, sir, wala pa po tayong nare-receive na official reports coming from our partner LGUs. And mga classes suspended na from elementary to college? Yes, sir. Sa mga nag-signal number 2 po. Batanes and Calayan, sir. How about ang coordination with DSWD, especially yung preposition ng mga family food packs? Kamusta? Sa DSW, sir, meron tayong mga preposition family food packs, sir, sa mga warehouses, 6 warehouses natin dito sa region. Meron din po silang mga standby funds and ready na po silang mag-deploy ng mga family food packs kung sakaling kakailanganin po sa ating mga evacuation centers. How about ang status ng ating health system, lalo na ng ating mga government hospitals, provincial and or government hospitals? Anong status sila ngayon? Naka-alert, anong alert status sila ngayon? Sa DOH, sir, sumasang-ayon din naman po sila sa ating, it follows po yung blue alert status po natin and they are on the normal functioning naman po pagdating sa ating mga healthcare system ngayong meron pong bagyong Quiapo, sir. Okay, so naka-blue alert status ang DOH. Yes, in preparation dito sa kung ano man ang magiging epekto ng bagyong Quiapo sa region sa Region 2. Yan, okay. Sige Alvin, siguro ano bang mahalaga pang mensahe na pwede natin iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na
sa mga kababayan natin dyan sa Region 2. Yes sir, maraming salamat po sa pagkakataon. Yung lagi po nating sinasabi na yung paghahanda bago ang sakuna yung pinakamabisang paraan po upang maiwasan yung mas malaking pinsala. So hinihiling po namin yung pagiging kalmado po ngunit laging handa at patuloy lamang pong subaybayan yung mga official na abiso po pagdating sa galing from Pag-asa at maging sa Office of Civil Defense and including po sa ating mga local government units. So kung ipapatupad po yung ating mga forced evacuation, preemptive evacuation, sana po makiisa po tayo dahil ang layunin nito ay mapangalagaan po yung buhay ng ating mga mamamayan. So yun lamang po sir, mula po dito sa OCD Region 2, mag-ingat po tayong lahat at good morning po. Maraming salamat, Alvin, sa oras na pinag mo. Alvin Aison, ang ating Information Officer 2 mula po sa Office of Civil Defense Region 2. Ito po ay kaugnay sa paghahanda ng OCD at ng mga local government units natin sa bagyong Quiapo. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Samantala, sa puntong ito, tanggapin natin ang balita mula kay J. Mark Dagala. Balita sa labas ng ating impilan, kawalang tiwala ng mga Pilipino sa China. Bunga ng kanilang mga marahas at mapang-udyok na mga hakbang ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala. Kaisa ng sambayan ng Pilipinong Armed Forces of the Philippines sa pagtatakwil ng mga iligal, marahas at mapanlinlang na hakbang ng China sa teritoryo at maritime domain ng Pilipinas. Ito ang tugon ng AFP makaraang ilabas ang OCTA, ang pinakabagong tugon ng masa survey na nagsasabing 64% ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nangangahulugan nito na batid pa rin ng mga Pilipino ang peligro isinusuong ng bawat sundalo para harapin ang pangigipit ng PLA Navy, China Coast Guard at militia vessels. Ito anya ang bunga ng kanilang iligal, marahas at mapanlinlang ng mga taktika na siyang nagpapatatag naman sa suporta sa ng mga Pilipino sa AFP na tumututok sa mandato na ipagtanggol ang bansa. Dahil dito magsisilbing inspirasyon ito ng AFP upang ipagtanggol ang soberanya at tiyakin ligtas sa mga mangingisda at hindi pa sisiil sa mga nagtatangkang manakop sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ayan, siyempre, ako man mawawalan talaga ng tiwala sa China sa mga ginagawa po nila dyan sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal, sa Baho de Masinloc, sa mga ginagawa nila sa ating mga mangingisda na naghahanap buhay lang naman para po makakumita at mabuhay ang kanilang mga pamilya. Traditional fishing ground po kasi natin. Bukod sa traditional fishing ground nating Pilipino, yung West Philippine Sea, Ayungin Shoal, Baho de Masinloc, o ano pa, basta sakop ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone. Iyan po ay bahagi ng ating soberentiya, bahagi ng ating territorial waters. At napatunayan po yan sa arbitral tribunal nung napanalunan po natin yung kaso na yan. Ang China lang talaga ang ayaw kumilala sa nasabing arbitral ruling na yan. Kaya tapos nananakit pa sila, sinasaktan nila yung ating mga sundalo. Alam nyo, pangalawang beses na yan na nasaktan ang ating mga sundalo, ang ating mga sundalo sa ilalim ng Armed Forces. Natatandaan ninyo yung nangyari noon? Na may naputulan pa nga ng nasugatan, naputulan ng daliri yata, kung di ako nagkakamali. Sundalo rin natin yun. Tapos ngayon, may nasugatan na naman, 2 sundalo
natin. So, paano mong masasabi na magtitiwala ngayon ang taong bayan sa China na totoo nga yung mga pinagsasabi nila kapag sila ay nasa mga international forum na sinasabi kasi ng China sa mga international forum, lalo na sa kanilang state-owned media, na hindi sila ang aggressor. At sinasabi nila na ang Pilipinas ang nangungunang manggulo. Ewan ko lang kung maniniwala po kayo doon sa mga sinasabi ng China. Ang sa atin lamang, pinaglalaban natin kung ano yung nararapat na sa atin at atin naman talaga. Sabi nga, 'di ba? Atin ito, West Philippines. Masyado naman kasi kayong matakaw, China. Lahat na lang gusto nyo sa inyo, 'di ba? Tulad niyan, kung di ako nagkakamali, meron lang isang Chino noon. Unang panahon pa. Hindi ko malaman kung anong century 'yon. Na meron daw isang Chinese traveler, Voyager, na tumapak sa Palawan. Ngayon, ang gusto nila, pati Palawan kunin na nila. Oh. 'Di ba? Boy, ano lang 'yon, nakatapak lang sa Palawan. Kumbaga, ito yung paa ko, tinapak ko sa Palawan. Ayun na 'yon. Kanila na raw 'yon. Okay? And of course, yung isa pa tong Batanes na sinasabi nila. Naging mainit din na usapin yan. Although economic scholars ang mga academic scholars ang nagsasabi na ang Batanes is also part and parcel of China. At least, napakalaking po niyan. Kaya tayo mga Pilipino, I hope, maski na yung mga kababayan natin sa labas ng bansa, yung ating mga OFWs at mga Filipino diaspora, malaman natin at ipaglaban din naman natin ang kasarinlan po natin. Beyond the political noise, beyond sa mga issue na pumapaimbulog dito sa ating bansang Pilipinas, dapat wag natin kakalimutan na tayo yung mga Pilipino at kinakailangan maging patriotic tayo at nationalistic. Beyond the noise sa politika, beyond yung personal nating paniniwala, kung saan grupo ka man nabibilang, dapat nakakaisa tayong lahat sa tatanggol ng ating kasarinlan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, tanggapin naman natin ang report. Report ito ni kasamang AJ Ignacio. Live report ni AJ Ignacio. Pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA-LO, isa sa mga paraan para mapababa ang kuryente ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula kay AJ Ignacio. Yes, Manong Ray, isa nga sa mga nakikitang paraan upang mapababa ang singil sa kuryente ay ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA-LO. Ito ang iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na ito ang isa sa mga paraan para mapababa ang singil sa kuryente, kabilang ang pagbabago ng ilang pulisiya at pag-amyenda sa IPIRA-LO. Ayon pa kay Garin, hindi naman agad mararamdaman ang epekto ng mga hakbang na ito dahil mangangailangan pa ng panahon para mapatupad.
ng mga bagong pulisiya at reforma sa IPIRA. Dagdag panigarin, inaasang tuluyang mareresolba ang red at yellow alert sa Visayas sa 2028 kapag natapos na ang mga itinatayong planta ng kuryente. Manong Ray, mga pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. AJ. Yes, Manong Ray. So, aamyendahan, ano daw ang bahagi na dapat amyendahan sa IPIRA law? Ang isa sa mga tinitignan nila, Manong Ray, ay yung kung paano mapapa-reduce yung mga tinatawag na singil, yung mga charges, Manong Ray. Gaya nga dito, kabilang na rin, Manong Ray, yung sa transmission at yung generation charge. At isa na rin sa mga tinitignan din, yung mga bagong pulisiya, ay tinitignan na rin yung perfectly dispatching na mga planta upang sa ganon ay hindi magkaroon na ng pagkakaroon ng pag-overloaded sa mga transmission lines. Dahilan ng pagbagsak nito, Manong Ray, dahil minsan kasi kumbaga sa highway, Manong Ray, ay nagkakaroon ng traffic yung kuryente dahilan nga ng pagkakaroon ng para at nagkakaroon ng diferensya itong ating mga transmission lines. Isa ito sa mga tinitignan, Manong Ray, yung mga perfectly dispatching na mga planta sa grid, Manong Ray. Isa ito sa mga nakikitang hakbang para rin mapababa ang gastos ng mga generation at transmission lines sa iba't ibang grid sa bansa, Manong Ray. Oo, sana dalian nila yan, ha? Dahil talagang sumasakit na ang bulsa ko sa kababayad sa kuryente. Siyang tunay, Manong Ray, kahit di naman ako medyo Butas na ang bulsa ko, wala na. Sumisimangot na, Manong Ray. Hindi lang yung bulsa ko, pati yung pitaka ko, Manong Ray. Oo. Sumisimangot na rin sa sobrang taas ng kuryente. Buti hindi ka nga kinukulit ng mga mahal mo sa buhay, lalo na ng Mrs. mo to be. Nasabihin, Yes. anong gagawin natin dito? Mataas na singil sa kuryente. Di ba? Yung mga ganun. Oo nga, Manong Ray. Pero mabuti na lang ngayon, Manong Ray, nag-uulan-ulan, medyo magbabawas na ng aircon at medyo malamig ngayon. Sana muna, magtuloy-tuloy muna. Pero wag magbabaha, Manong Ray. Ulan-ulan lang para makatipid tayo sa kuryente, Manong Ray. Yes, sana at tabayan na natin. Pero sana kumilos kagad yan ng DOE dahil kailangan niya kasi ang kuryente, kumbaga, both sa industry, sa mga negosyante at maging sa mga katulad nating ordinaryo Pilipino, yan ang bukod sa upa sa bahay, doon sa mga umuupa at pagkain, yung singil sa kuryente ang talagang nagpapabigat din sa atin sa mga araw na ito. Maraming salamat, AJ. Thank you very much. Alright, Manong Ray, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, thank you very much, AJ Ignacio. Naku, napakalaking bagay po niya kung talagang maamyendahan agad. Hopefully, kailan kaya maamyendahan yung IPIRA law na yan na nabanggit nga ni AJ Ignacio sa kanyang report, sapagkat sa totoo lang, ang dami nagkagulatan sa bill ng kuryente. Grabe, di ba? Bill shock. Sabi nga sana nga po. Naku, tulad nga nung nabanggit ni Lorna kanina, yung 4-piece beneficiary natin sa Naik Cavite, isa sa mga para makatulong sa kanilang makaagapay sa pang-araw-araw na mga gastusin. Isa na po diyan yung singil sa kuryente. Maganda, shout out muna tayo ha. Good morning kay Kuyang Danel Carsula, Junior Warden ng Morong Masonic Lodge 455. At sa lahat po ng mga brethrens natin mula sa Morong Masonic Lodge 455 sa pangunguna ng ating Worshipful Master Darwin San Pablo, Senior Warden Bong Aportadera at Junior Warden Danel Carsula. And of course, good morning din kay pareng Rolly Arsenio Bumatayo. Nakamonitor din sa atin si Rolly Arsenio Bumatayo. Rolly, kamusta ka na? Tag-ulan na, Rolly, umuulan. Anong ginagawa mo? Nasaan ka? Anyway, samantala, ito pa. Sa huling bahagi ng ating programa, tututukan natin ngayon ang pagtasa natin dito po sa impeachment trial ni laban kay Vice President Sara Duterte. Ulitin ko lamang po, katatapos lang ng Article 4 dyan sa impeachment trial. Ano ba yung Article 4? Yan po yung grave threat,
at inciting to sedition. Ngayon, meron pong tatlong testigo ang iniharap ng prosecution panel. Si NBI Agent Kalilong, NBI Regional Director Lotok, and of course, itong mga nakalipas na araw, si NBI Director Matibag. At ano pa kaya ang maaari nating harapin o antabayanan sa mga susunod na impeachment trial, right? Lalo na pagkatapos po nitong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para masagot ang mga katanungan na yan, kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ng ating House of Representatives spokesperson para sa prosecution panel, Attorney Benjamin J. Tolosa. Magandang umaga po, Attorney Tolosa, at welcome back sa Global na Tayo. Magandang umaga din ho, Kuyang Racer, at magandang umaga ho sa lahat ng inyong mga tagapakinig ngayong araw. Alright. Attorney Tolosa, marami nagsasabi na naging parang nakukulangan, dito sa tatlong witnesses natin for Article 4. Ano pong reaction nyo dyan, Attorney Tolosa? Well, sa amin ho sa prosecution, kami ho ay malakas ho ang aming tiwala sa aming ebidensya na naipresenta dito. Para sa amin, maliwanag na na napatunayan ng unang witness natin ang authenticity ng video kung saan natin nakita at narinig ang Vice Presidente na may ginawang pagbabanta sa buhay ng Presidente. Wala na hong question dyan, hindi edited or hindi AI or spliced itong video na to, malinaw na authentic siya. Pangalo, pagkatapos ho nito, napresenta din natin ano ho yung mga naging investigasyon na ginawa ng NBI at kung bakit sila nagkaroon ng prima facie finding of evidence with reasonable certainty of conviction. Kung bakit ho sila nag-file ng legal action against the Vice President para ho sa grave threats and inciting to sedition. At pagkatapos naman ho dito sa naging testimonya ho ni NBI Director Matibag, pinaliwanag din niya bakit kinonsider ho ng NBI na isang continuing threat itong pagbabanta na to. At sinabi nila ito ay isang hindi lang ho pagbabanta, maliwanag sa kanila, merong plano na pagtangkaan ang buhay ng Presidente at ito ay kinonsidera pa na national security concern. Ngayon ho, kung tulad ho ng sabi nyo, meron nagsabi na kulangan, baka nanggagaling ho ito doon sa punto na hindi pa napangalanan kung sino mismo yung nakausap na assassin mamamatay tao ng Vice Presidente. Pero tulad ho ng sinabi ng NBI Director Matibag, nung tinanong siya, ano ang sa kanyang palagay ang certainty na mayroon talagang kinausap na tao si Vice Presidente para paslangin ng Presidente, ang sagot ho niya 100% sure. At ang basihan ho niyan kung bakit 100% sure, dahil nanggaling na ho ito mismo sa Vice Presidente. Yung pag-amin niya, sabi nga ho hindi simpleng pagbabanta lang ito. Ito sa confession, announced publicly. Nung tinanong siya, ang sinabi niya, may nakausap na ako. Sinabi ko, patayin mo si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. At sinabi ho niya, pumayag na siya itong kinausap niya. Sabi pa niya, no joke, no joke. Lalanin natin, hindi lang ho ito isolated event. Pati ho bago niya sinabi to, makikita natin sa itang interview, sinasabi niya, gusto niyang pugutan ng ulong Presidente. After ginawa ho itong statement na to, 3 days after, hindi din niya binawi yung statements niya. Pinanindigan ho niya. Ang sinabi niya, revenge from the grave is not a criminal offense. So, maliwanag na meron ng confession sa prosecution, base na din sa sinabi ni NBI Director Matibag, wala hong pagdududa na sa amin, maliwanag, meron siyang admission na meron siyang kinausap. Ngayon, importante pa ho ba na matunton natin sino mismo yung tao na yan? Hindi na ho kailangan yan. Pati sa grave threats, hindi ho yan kailangan. Maliwanag ho dyan, kailangan lang mapakita na merong pagbabanta na ginawa. Na maliwanag naman na patunayan dito. Ngayon, lalo na ho, ang usapin dito is nasa impeachment ho tayo, wala tayo sa criminal case. So, ang mga katanungan na kailangang sagutin dito, ang mga naging aksyon at maging salita ng Vice Presidente, ito ba ay nagpapakita na kanyang linabag
ang kanyang mga tungkulin sa saligang batas? Pinapakita ho ba nito na kanya din hong napagtaksilan, no, Mhm. ang tiwala ng bayan, no? Mhm. At in the end, itong mga ganitong aktwasyon, pinapakita ba nito na karapat-dapat pa siyang manatili sa kanyang pwesto? No? Sa amin, malinaw na ho ang mga sagot diyan na hindi na kailangan malaman pa sino ba yung nakausap niya. Sapat na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang ho nangyari. Yeah. Meron tayong vice presidente, Mhm. merong na inamin niya na meron ho siyang kasunduan sa isang mamatay tao na patay ng presidente. Yan na ho ang napakahalaga diyan. Alright. Pero Attorney Tolosa, hindi po ako maalam sa batas, pero napag-uusapan kasi, alam niyo naman sa publiko, on public discussions sa labas ng Senado, sinasabi kasi parang 'di ba ang iba yung sistema sa talagang criminal case sa nangyayari ngayon sa impeachment trial, hindi po ba? Iba yung mga elemento nila, pero Tama po yan. pero ang sinasabi kasi, papaano kung sabihin ni Vice President Sara Duterte, ano yun, o kaya ng kanyang ng defense team, sabihin nila, hindi, out of ano lang yun, bugso lang ng damdamin niya yun, parang ganun. Will that have an effect kung sakali man? Pwede hong sabihin yan, pero dito ho nagiging mahalaga yung sinabi ho ng mga witnesses natin na hindi ho ito isang isolated event. Hindi ho ito isang viral video lang ang pinag-uusapan natin. Tingnan ho natin lahat ng naging action niya bago nangyari ito, nung mismo nangyari at pagkatapos. No? Kaya nga ho pag tinignan natin, tulad ho nung pinoint out ng mga witnesses natin, bago ho nung November 23 na ginawa tong video, sinasabi na niya na gusto niyang putulin ang ulo ng presidente. At pagkatapos niyang ginawa itong confession na to na meron siyang kasunduan sa isang tao para paslangin ng presidente, 3 days after, ito ho napaka-importante. No? Napakakalmado na ng sitwasyon. Wala na ho sila doon sa detention ni Ms. Zuleika Lopez. Mhm. No, she was out in the open, no, having an interview with the members of the press. So, hindi na ho natin masasabi dito na dadala na lang ng bugso ng damdamin. So kung hindi ho siya seryoso dun sa sinabi niya, yun na ho ang pagkakataon para liwanagin anong sinabi niya, para bawiin. Sabihin na hindi yan totoo, no, dala lang siya ng emosyon niya, pero again, hindi ho niya ginawa yun eh. Pinanindigan ho niya yung sinabi niya. Trinay lang ho niya yung magbigay ng katwiran na sabihin na yung ganong kasunduan, hindi naman yan labag sa batas dahil nga ang position niya, revenge from the grave is not a criminal offense ho daw. So, kaya ho sa prosecution, naniniwala kami na based na din sa mismong institutional finding ng NBI na hindi ho ito bagay na pwedeng isang tabi lang na sasabihin lang na biro or nadala lang ng bugso ng damdamin. Kung hindi, absolute itong threat na to, sabi ho ng NBI, at kinukonsidera nila na in fact national security concern na. Ayan. And of course, ito, I don't know kung dapat ko bang itanong sa inyo to, Attorney Tolosa, dahil naging mainit din na usapin itong naging manifestation ni Senator Robin Padilla. I don't want to get into the malagay sa alanganin ang prosecution, pero o sino mang Senator Judge. Pero doon sa naging pahayag ni Senator Robin Padilla na sinasabi niya, wag sanang maging one-sided na prosecution. Pero anong sagot dito ng pero alam ko kasi for any logical person na maski na hindi abogado, sasabihin talagang ang prosecution is to prosecute, tama po ba? Tama ho yun, sir. No? In fairness to Senator Judge Robin Padilla, baka naman iba ho ang ibig sabihin niya, no, na
dun sa nasabi ho niya na gano'n, baka may iba ho siyang punto. Pero ang sasagutin ko na lang ho, maliwanag dun sa impeachment rules ho, ang required na magkaroon ho ng neutrality diyan, political neutrality to be exact, yung hong mga senator judges. So nakalagay ho diyan, they can't unduly discriminate against anyone and they should conduct and participate in the impeachment proceedings regardless of their political affiliations and preferences. So sila ho as tumatayong hukom, sila ho ang dapat neutral. But of course, understandable po dahil adversarial proceedings to, sa prosecution, ang isinusulong ho namin dito, yung position natin na suportahan yung articles of impeachment na position natin, dapat matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. At sa amin, tama naman din ho yung sinabi niya, dapat ang pinaglalaban ang katotohanan dahil yan ho talagang pinaglalaban namin. Naniniwala ho kami, nasa panig ho kami ng ebidensya, nasa panig ho kami ng katotohanan. Alright, before I go to the next question na Attorney Tolosa, so for the prosecution panel, masasabi po ba natin na we have delivered all the necessary evidences under Article 4? Naniniwala ba tayo na solid talaga ang mga documents, ang mga testimonies at witnesses to elicit a good ruling under Article 4? Tama. Well, unang-una ho, kailangan kong sabihin, ang pagtitimbang ng mga ebidensya na nailatag namin, nasa ang discretion ho dito at kapangyarihan na gawin yan ay nasa impeachment court ho. So, we don't want to preempt their decision. But insofar as we're concerned, para sa amin, matibay ho pananalig namin at paniniwala sa ebidensya namin para sa amin. Yung hong chain of evidence ho, kailangan presenta patungkol dito sa grave threats para sa amin, maliwanag na. Tulad ho na nasabi ko kanina, wala na hong question tungkol dun sa video kung saan nakita yung pagbabagta sa buhay ng na ginawa ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Wala nang question dyan. Kahit ang defense, napaamin na ho sila dyan. Ngayon, maliwanag na din anong naging institutional findings ng NBI dyan. Nasabi na din, napaliwanag, tulad doon ng diskusyon natin kanina, bakit hindi ito isang isolated event, bakit hindi ito dinala lang ng bugso ng damdamin o biro lang, bagkos ito ho ay isang seryosong banta na sineseryoso ng NBI at kinoconsidering na continuing national security concern. So, ngayon, dahil napresenta na namin ang ebidensya namin, ang bola ho ay nasa depensa na para sagutin ito nang hindi na ho maaring sagutin lang ng bare denial. Kailangan na ho lang sagutin ito sa pamamagitan ng pagpresenta din nila ng ebidensya. Naririnig natin ang sinasabi ng kabilang panig dito ay bagamat hindi nila tinatanggi na sinabi nga talaga itong mga bagay na ito ng Vice Presidente, ang sinasabi nila para sa kanila hindi daw ito threats. Para sa kanila kailangan daw makita pa ang iba pang konteksto. So nasa kanila ho yan para magpresenta ng ebidensya, kung meron silang ebidensya, para katapos titimbangin ho ng impeachment court kung alin ho ang panig na dapat paniwalaan. Now, Attorney Tolosa, what can the public expect sa pagpapatuloy po ng impeachment trial sa Senado, especially pagkatapos po ng State of the Nation Address at Kontrasona? Yung Kontrasona kasi gaganapin sa Senado. So, ano po ang mga susunod nating maaring susunod na dapat abangan ng ating mga kababayan? Kasi nagbago yung schedule, sa umaga na po ang start ng impeachment trial. So ang susunod ho na araw ng paglilitis ay sa Wednesday na ho. At ang tatalakayin na ho natin diyan yung usapin na ho ng confidential funds. So ito ho yung confidential funds ng Office of the Vice President and Department of Education na nung panahon na ho yun ay pinamunuan ng Vice Presidente. So ang una ho nating ipipresenta na testigo dyan yung mga bank managers from Land Bank kung saan ho na-withdraw itong mga pera na ginamit dito sa usapin ho ng confidential funds. Alright.
So may mga naka-line up na po tayong witnesses dyan. And of course, sa umaga, hapon. So can we expect a more po technical presentation ng mga ng mga ebidensya? Tama ho yan dahil ho dito sa confidential funds, no, pinag-uusapan ho dito mga COA liquidation reports, no? So medyo ma-technical at dokumento. Kaya in-anticipate ho natin yan, no, na kailangan ang challenge dito sa prosecution din. Hindi lang ho yung pagpresenta ng ebidensya, kasama na din ho yung siguraduhin namin na mapresenta to sa pamamaraan na madaling masundan at maintindihan, maunawaan ng ating mga kababayan. No? Dahil napaka-importante ho yan. Pero hindi pa kasama dito, Tony Tolosa, yung pinayagan naman ng impeachment trial court na isupina yung mga bank records ni VP Sara. Yung mga bank records na ho yan, tama, pinayagan ho, pero yan ho ay gagamitin dun sa artikulo naman ho ng unexplained wealth. Yun. So, yan, sa huli pa ho naman yan, dun sa order of presentation of evidence, minabuti lang ho namin hingin na kagad para hindi makakos ng delay. Yes, oo. So, next, sa pagkatapos ng SONA at kontra SONA, yung sa confidential funds na tayo. Yes, dyan muna ho tayo sa confidential funds. Okay. Sir Ray. With that, Atty. Tolosa, maraming salamat po again sa oras po na pinagkaloob nyo sa ating programa. Okay, maraming salamat din ho. Magandang umaga ulit sa inyo. Ang ating pong spokesperson ng House of Representatives Prosecution Panel. At sa pamamagitan po ng panayam na yan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Again, gusto ko munang shoutout muna ulitin ko lang yung sa lahat ng mga overseas Filipinos workers natin, mga Filipino diaspora na nakikinig sa atin all over the world. Ang aming pong pagbati sa inyo, maging dito sa ating mga kababayan na nasa loob ng ating bansa. Sa ating mga kababayan dyan sa Northern Luzon, sa Region 1 at sa Region 2, ingat po kayo and hopefully all is prepared, nakahanda na kung ano man ang maging epekto ng bagyong Quiapo sa inyo pong mga lugar. Maging dito sa Visayas at Mindanao na nakararanas po ng matinding pagbuhos ng ulan na naging sanhina ng malawakang pagbaha sa Mindanao at sa Visayas. Maraming salamat po at antabayan na ng mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At tabayan na po ninyo ang ating English program platform. Dadating na, susunod na ang Dateline Malacanang, kasama nyo si Leo Magpayo. Muli po, maraming salamat at keep safe everyone. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.